Kumakalat na ang kamandag ng 7 bituin. Kailangan kong makatagal ng 12 oras pa. Kailangan kong makatagal hanggang may dumating. Suwan. Kuya, tingnan mo. Bakit, kuya? May sugatan. Siya pala. Kilala mo siya. Hindi. Ilang beses ko pa lang siyang nakita. Nagkasalubong lang. Pangatlong beses na natin siyang nakita. Pakiramdam ko, hindi siya pangkaraniwang tao. Siguradong mahalaga ang taong ito. Sige, sa iyo na ito. Kamandag ng 7 bituin. Napakatapang ng kamandag na ito. Sa malalalang kaso, sa loob ng 24 na oras, matutunaw ang mga lamang loob nito at magiging dugo. Malamang ay uminom na siya agad ng panlunas para pigilan ito. Kaya umabot pa siya hanggang ngayon. Pero hanggang 12 oras na lang ang itatagal niya. Kapag wala pang lunas, kahit mga Diyos hindi na siya may iligtas. May higit 10 sugat siya ng espada, tapos nilalason pa. Isang himala na buhay pa siya hanggang ngayon. Kaya kung gamutin ang lason na ito. Kaso, kulang ako sa ilang mamahaling halamang gamot. Wala tayo niyang dito, kailangan pa nating pumunta sa mansiyon ng mga Joe. Pabalik-balik, pinakamabilis na ang isang buong araw. Baka hindi naaabot, pero hindi natin siya pwedeng hayaang mamatay, tiyak na malaki ang pabuya nito. Kutob ko, makakabuti sa atin kung ililigtas natin siya. Anong pangalan mo? Jiang. Yu. Yu gaya ng Jade sa espada. Dito dapat uuwi si Guyo sa nayon para bisitahin ang kapatid niya. Hinatid siya ni Sumo palabas ng baryo. At dito sa maliit na templo iniligtas ang naghihingalong si Jiang Yu. Dahil sa utang na loob na pagligtas sa buhay niya. Palihim na tinulungan ni Jiang Yu si Guyo ng hindi mabilang na beses. Kalaunan ay nahulog pa ang loob niya rito. At buong buhay siyang tahimik na nagbantay. Hindi ko inakalang ako ang unang makakatagpo sa kanya ngayon. Kuya, kailangan natin siyang iligtas. Kailangan iligtas. Paano? Wala nga tayong pambili ng mga halamang gamot. Nananaginip ka ba ng gising? Iuwi na muna natin siya. Kuya, isa kang manggagamot. Hindi ba't hindi dapat nagpapabaya ang isang manggagamot kapag may nag-aagaw buhay? Kahit napakaliit na ng pag-asa, kailangan pa rin nating subukan. Nakikiusap ako, kuya. Iligtas mo siya, parang awa mo na. Nakalimutan ko. Yuyo, bakit ka umuwi? Kuya, umuwi ako para dalawin kayo. Ayos lang ang lahat sa pamilya ko. Naiisip ko lang talaga kayo rito. Siguradong masakit ang pagbagsak mo mula sa itaas kagabi, ano? Buti nga sa kanya, siya ang Samira. Sa mahigit 10 taon kong pamumuhay sa Karangyan, siya nga pala. Nasaan si Ate Suan? May dala rin akong regalo para sa kanya. Pumunta sila ni Kuya sa palengke. Baka mamayang hapon pa sila makauwi. Hindi niya pwedeng malaman na nabaon tayo sa utang. Nang utang tayo ng 30 pirasong pilak noon para lang ipambayad sa pagpapagamot niya. Dati kasi ay hindi bumababa ang mataas niyang lagnat. Hindi siya mapagaling sa bayan kaya kinailangan pa nating pumunta sa kabisera. Wala tayong nagawa kundi ang umutang ng pera. Sino ba namang mag-aakala na lalaki ng ganito ang interes dahil sa tubo? Mukhang nagkakasundo kayong mabuti ng mga kuya, pati si Ate Suan. Yuyo, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Sa puso namin. Ikaw pa rin ang pinakamamahal naming nakababatang kapatid. Dati, sinabi mong mahirap lang tayo kaya hindi mo sinuportahan ang pagpipinta ko. Ngayong nakaangat ka na sa buhay, ano't nagpapadala ka pa ng mga ganito? Sasampalin mo tapos susuyuin. O sinasadya mo lang ipamukha sa amin ang agwat natin sa buhay ngayon. Yuyo, buti naman at nakauwi ka na. Sobrang na-miss kita. Ying Hong, matagal tayong hindi nagkita. Puro kaalikabok at ang dumi-dumi mo, Yuyo. Iuwi mo na lang ulit itong mga dala mo. Kuya, pinili ko to ng sadya para sa'yo. At para rin sa panglimang kuya. Di ba paborito mong magpinta? Bawiin mo na yan. Baka magalit pa si Ginang Go kapag nalaman niya. Kakabalik mo lang sa pamilya Go. Huwag mo nang bigyan ng problema sina ama at ina. Oo nga, bayaw. Bunso. Mga simpleng tao lang kami. Hindi kami sanay sa mga ganitong mamahaling bagay. Bawiin mo na lang to. Pangalawa, Xuanshan. Anong nangyayari dito? Kuya, buhay ang nakasalalay dito. Tulungan mo muna kaming ipasok siya sa loob bago tayo mag-usap. Pangatlong kuya. Bilis, pumunta ka kila Mang Jiang na mangangaso, humiram ka ng kabayo at pumunta sa kapitolyo ng probinsya. Pangalawang kuya, isulat mo ang race 8. Bilasan mong kumuha ng gamot. Kapag nahuli tayo, baka huli na ang lahat. Paano mo nalaman na may kabayo si Mang Jiang? Narinig ko po sa mga ale sa nayon. Sige na, bilasan mo na. Kapag nagtagal pa tayo, mamatay siya. Hindi pwedeng mamatay ang paborito kong pangalawang bida. Sayang naman ang ganyan kagwapong mukha kung mamatay lang siya. Pangalawang kuya, bilasan mo namang isulat ang race 8. Bakit ka ba nagmamadali? Dapat kalmado lang. Ang nagmamadali, madalas nagkakamali. Masyado namang kinakabahan ang batang to. Sa isang lalaking hindi naman niya kilala. Mukhang may namamagitan sa kanila. Nang marinig ni Mang Jiang na may emergency, pinahiram niya agad ng walang tanong-tanong. Sabi niya, isa raw itong pambihirang kabayo, na kayang tumakbo ng napakalayo sa loob ng isang araw.
Kaya pinag-iingat niya ako sa pagsakay. Pangatlong kuya, kailangan mong makabalik. Dala ang gamot sa loob ng 11 oras. Buhay ang nakasalalay dito. Hindi tayo pwedeng magkamali kahit kaunti, maliwanag. Sa orihinal na kwento, nalagpasan ni Jiang Yu ang pagsubok na to. Kaya sigurado akong magiging maayos din siya ngayon. Ang pinagkaiba lang, imbes na si Guyo, ako na ang magliligtas sa kanya. Sa utang na loob na to. Kahit hindi ako tanggapin ng mga kuya ko sa hinaharap, magkakaroon pa rin ako ng alas para mabuhay. Suyo, pakuluan mo ang gamot na pangtanggal ng lason. Kuya, saan niyo ba nakita ang lalaking to? Ang lala ng sugat niya, tapos dalasan pa. Sa suot at kilos pa lang niya, halatang hindi siya ordinaryong tao. Basta-basta niyo na lang siyang iniuwi rito. Paano kung sundan siya rito ng mga kaaway niya, anong mangyayari sa pamilya natin? Nakita namin siya sa maliit na templo sa may pasukan ng nayon. Dumaan kami sa likod ng bundok pabalik, kaya walang nakakita sa amin. Ligtas tayo sa ngayon. Hindi na nga tayo nakakaangat sa buhay. Baon pa tayo sa utang. Tapos magdadagdag pa kayo ng taong malubha ang sugat. Gastos din ang mga gamot at pagpapagaling niya. Kuya, huwag ka nang mag-alala. Hindi natin siya ililigtas ng libre. Ibinayad niya ito sa atin. Tingnan mo tong orange na jade, 1,000 ginto ang halaga nito. Hindi tayo lugi rito. Paano mo naman basta-basta tinanggap ang ganyan kaalagang bagay? Hay, hayaan mo na nga. Naiuwi nyo na yung tao eh. Hindi ko naman pwedeng palayasin ang isang taong nag-aagaw buhay. Hindi ko rin inaasahan na suklian niya ang tulong natin. Basta ba huwag siyang magdala ng gulo sa pamilya natin, ayos na. Isipin na lang natin na nakagawa tayo ng kabutihan. Ibang klase rin talaga ang dating ng lalaking to. Kaya pala ganyan na lang ka ba mo para sa kanya, 1-1. Huwag mong sabihing magkakilala na kayo noon pa. Kilala ko siya, pero hindi niya ako kilala. Matatawag bang magkakilala kami kung ganoon? Talaga naman, kapag nagdalaga na, mahirap ng pigilan. 13 anyos ka na, nasa tamang edad na para umibig. Kaya kapag nakakita ka ng ganyan kagwapong lalaki, normal lang na magkagusto ka. Mukhang tinamaan nga ng matindi ang kapatid ko ah. Kaya lang, hindi natin alam ang pagkatao niya. Sana lang, huwag siyang masaktan sa huli. Naku, ewan ko ba sa'yo? Hindi pwedeng madelay ang ipinangako nating 180 pirasong sabon sa tindahan. Kailangan pa nating makaipon ng 30 tel ng pilak. Nagtanim si na Tito Jiang ng Golden Osmanthus. Nakapitas ako ng sariwang bulaklak nito para ibabad sa Osmanthus almond oil. Paniguradong mas mabango to. Sa orihinal na kwento, taon-taon namimitas ng Osmanthus si pangatlong kuya para kay Guyo. Para pabanguhin ang mga damit niya. Ngayon, gagamitin ko na itong pangsabon. Hindi naman siguro sayang to, di ba? Hi! Sino yan, Tito Jiang? Ako po to, galing sa pamilya So. Ano bang nangyayari sa pamilya ng disipulo ni Suwan? Napakalaking problema ba? Kanina lang, nagmamadali silang humiram ng kabayo. Ngayon naman, heto tumatakbo papunta rito ang nakababata niyang kapatid. Ineng, may masama bang nangyari sa inyo? Sunod-sunod kayong nagtungo ng kuya mo rito sa mundo ng mga immortal. Ano naman ang problema sa kabayo ngayon? Sabihin mo lang kung may kailangan ka, tutulungan ka ni Tito hanggat kaya po. Ay, wala po, wala po. Tito, may gagawin lang po sana ako at kailangan ko ng kaunting bulaklak ng osmanthus. Maaari po ba akong pumitas ng kaunti mula sa puno ninyo? Gagamitin mo ba pampabango ng mga damit? Hindi po, gagamitin ko po sa paggawa ng langis ng bulaklak. Aba, marunong ka palang gumawa ng langis ng bulaklak. Ang galing naman, halika, pumasok ka. Ang tungkol kay Jiang Yu ay hindi pwedeng ipaalam sa iba. Napakarami niyang kaaway. Malaking gulo kapag napahamak tayo. Pero kailangan nating tanggapin ang utang na loob na ito. Magagamit natin ang tulong niya sa hinaharap. Tandaan mo, may limitasyon ang babae at lalaki. Wala siyang suot na pang itaas. At puro benda ang buong katawan. Hindi tama na pumasok ang isang dalagang katulad mo, labag ito sa kaugalian. Nilalagnat pa ba siya? Hindi pa rin bumababa ang lagnat niya. Hindi maganda ang lagay niya. Ang pagtulong ay pagtulong. Pero ang pagdating niya ay magdudulot ng malaking pagbabago. Paano kung may mangyaring masama? Nakahuli na si Kuya Pangatlo at pabalik na rito. Walang kulang ni isa sa mga sangkap mula sa pinakamalaking silid gamutan ng pamilya Joe. Paparating na rin si Kuya Pangalawa. Nagpakagod ka, Kuya Pangatlo. Sige na, kainin mo na habang mainit pa. Salamat, kapatid kong Wanwan. So Wan, ipinagluto mo talaga ng espesyal na pagkain si Suchan ng palihim. At itinago mo pa talaga hanggang ganitong gabi. Gusto ko rin, buong araw nagpabalik-balik sina Kuya Pang-4 at Kuya Pangatlo. Malaki ang naiambag nila kaya pagod na pagod sila. Nararapat lang ito para sa kanya. Dapat may bahagi ang lahat, kailangang pantay-pantay ang turing mo sa amin. Oo na, sige na, kapag tapos na si Kuya Pangalawa sa pagpapakulo ng gamot, ipagluluto rin kita. Mamasahin ko muna ang harina, ayos ba? Talagang iba ang pagpapalaki kapag mula sa mayamang pamilya, napakapalido. Kahit sa pagluluto, tinuturuan sila ng maayos. Siguradong marami ring natutunang magagandang asal si Yuyo, ano? Mabuti na rin to.
Para pag nakapag-asawa ka sa magandang pamilya balang araw, wala silang maipipintas sa'yo. Kuya Apat, masahin mo na yan para maging pansit. Nakahanda na ang sarsa at sabaw, ay lalaga na lang natin tapos pwede nang kainin. Oo na, alam ko na, ang dami mo namang utos. Pangalawang kuya, pwede ba akong pumasok para tingnan siya? Sige na, pakiusap. Tamang-tama ang dating mo, kailangan ko ng tulong. Halika, pasok. Pangalawang kuya, ano pong maitutulong ko? Aalalayan ko siyang bumangon. Ikaw ang magpainom sa kanya ng gamot. Ipainom mo lahat, ha? Huwag mong tatapunan. Opo, maliwanag. Pangalawang kuya, ayos na ba to? Hindi pa. Kumalat na sa dugo niya ang lason. Kailangan nating magpadugo para maalis ang bara. Kung hindi, hindi siya tuluyang gagaling. Sige na, kumuha ka ng malaking mangkok, bilis. Ligtas na siya, masyado nga lang malala ang mga sugat niya. Magiging mahina ang katawan niya ng matagal-tagal. Napuwing ng apog ang mga mata niya tapos nalasan pa siya. Kailangan niya ng 10 araw na pahinga bago tuluyang gumaling. Mabuti naman at ligtas na siya. Salamat sa pagod mo, pangalawang kuya. Bantayan mo muna siya. Paggising niya, hihingi ako ng pabuya para sa paghihirap mo. Hindi pa nga tuluyang magaling yung tao, pabuya na agad ang iniisip mo. Makapabalik-balik pa ang lagnat niya ngayong gabi. Ako na ang magbabantay sa kanya. Sige na, matulog ka na. Niligtas natin ang second lead ng nobelang to. Siguro naman, tatanawin niya itong utang na loob, di ba? Madaling bayaran ng pera. Pero ang utang na loob, mahirap kwentahin. Isang matinding lason gaya ng 7-star Begonia. Tamang-tama para maasa ang galing ko. Mas mahirap, mas nakaka-excite. Mga wala ba talaga kayong magawa sa buhay? Nag-uwi pa kayo ng malaking sakit sa ulo nang walang dahilan. Kuya Apat, kailangan din nating maging maawain sa kapwa. Wala akong pakialam dun. Ang galing mo talagang magluto, Kuya Apat. Ang perpekto ng pagkakagawa mo sa tinapay na to. Sus, simpleng pagluluto lang naman yan. Ang pangarap ko talaga, makapagpatayo ng sarili kong restoran. Yung sikat na sikat sa buong mundo. Ang taas ng pangarap mo, Kuya Apat. Naniniwala akong kaya mo yan. Hindi ba nakakabawas ang pagkalalaki ang laging nakatambay sa kusina? Sabi nga nila, ang mga maginoo raw ay lumalayo sa kusina. Ang tunay na lalaki ay may malalaking pangarap na inaabot. Kaya hindi siya dapat nakakulong lang sa mundong para sa mga babae. Hindi ba't nakakatawa yon? Anong nakakatawa doon? Pagkain ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Kahit nga ang mga punong kusinero sa palasyo ng hari ay mga lalaki rin. Nagluluto sila para sa mga maharlika at dugong bughaw. Kaya paglabas nila ng palasyo, sino ang hindi titinggala sa kanila? Ang ibig sabihin ng ang maginoo ay lumalayo sa kusina ay may mabuting puso ang isang maginoo. Hindi niya may murang pumatay ng mga hayop. Kaya naman inilalayo nila ang kusina sa kanila. Nagpapakita lang ito ng habag at kabutihan. Hindi ibig sabihin bawal magluto ang mga lalaki. Sabi nga, sa lahat ng 36 na propesyon, palaging may natatanging umangat. Basta't kumikita ng pilak at nagbibigay dangal sa mga ninuno, sapat na yun. Kahit mga bayani, hindi naman tinatanong kung saan sila nagmula. Ang mahalaga ay ang kanilang malinis at dalisay na kalooban. Ako pa naman ang kuya, pero mas malalim pa pala ang pangunawa mo kaysa sa akin. Naku kuya, huwag mo namang sabihin yan. Alam ko namang ganyan din ang nasa isip mo. Kaya kasumasang ayon sa mga sinabi ko eh. Ikaw ang tunay na maginoo, kuya. Kahit sina Ermazi at ang mga tao sa nayon ay lagi siyang pinagtatawanan. Dahil isa siyang malaking lalaki. Pero araw-araw siyang nagluluto. Tama ka, hindi mahalaga ang pinagmulan ng isang bayani. Gawin mo lang kung ano ang nagpapasaya sa'yo. Wang Wen. Kapag may oras ka, baka pwede kang pumasok saglit at tingnan siya. Tawagin mo ako kapag may kailangan. Sige, naiintindihan ko. Tubig. Pahingi ng tubig. Hala, ganyan ka ba kauhaw? Dahan-dahan lang sa pag-inom, walang aagaw niyan sa'yo. Gusto mo pa ba? Tumango ka lang kung gusto mo pa. Ha? Naku, inaapoy ka na naman ng lagnat, tatawagin ko muna si pangalawang kuya. Ang bango ng bulaklak ng Osmanthus. Sige na, ibuhos mo na yung natirang gamot sa lagnat mula sa garapon. Minamaliit talaga ako ng manunulat. Ibang klase, itong mukhang to ang pinakagwapo sa buong kwento. Og. Araw-araw, konting sabaw ng kanin lang ang naipapakain para dugtungan ang buhay niya. Kitang-kita na nangayayat siya. Totoo nga ang kasabihan, nasa damit at ayos lang yan. Dahil sa pag-aayos na to, pwedeng may benta ng mas mahal ng ilang barya. Nako, hiha. Dumating ka rin sa wakas. Inip na ako kakahintay sa pagdating mo. Tuwang-tuwa ang mga nakabili, ang ganda raw gamitin panglaba at panghilamos. Wala pang ilang araw, ubos na agad. Hinahanap-hanap na ng marami ang sabon mong gatas ng kambing, kulang na ang supply natin. Yung 180 piraso, matagal na nilang naipareserba. Hinihintay na lang nilang may deliver mo. Kaliwaan tayo, heto ang bayad at akin na ang mga produkto. Ang kabuuan ay 22 pilak. Yung sobrang 40 barya, idinagdag ko na para sumakto. Madam, suriin niyo po muna ang mga produkto. Para iwas problema mamaya. Ano pa bang kailangan suriin? Sige na, parang wala naman akong tiwala sa'yo niyan. Teka, bakit parang iba ang mga ito? Mga bago at pinagandang produkto ko yan.
Espesyal yan na subang panhalamos gawa sa gatas ng kambing at langis ng almond kaya mas banayad sa balat. Pagkatapos maghilamos, malambot at hindi banat sa mukha. Amoy gatas na may halong banayad na bango ng mga bulaklak. 10 beses na mas mabango kaysa sa sabang gawa sa taba ng baboy. 35 piraso lang ang nagawa ko ngayon, mahal kasi ang mga sangkap. At mabusisi pa ang paggawa nito. Ibibigay ko po sa inyo ng 16 na barya bawat piraso. Tapos ibenta nyo po ng 20 barya. Ayos po ba sa inyo ang presyong yun? Abay, oo naman. Siguradong magugustuhan ito ng mga seniora. Sige, sundin natin ang gusto mo. Tatubo ako ng 4 na barya bawat piraso, tapos ang ganda pa ng pagkakagawa. Siguradong mag-aagawa ng mga binibini rito. Kung pagsasama-samahin, sakto ng 30 pilak. Tamang-tama, dala ko rin ang mga kasulatan. Sa loob lang ng 20 araw, kumita tayo ng 30 pilak. Ang galing-galing mo talaga, 1-1. Halina kayo, puntahan na natin si Boss Sam para magbayad ng utang. Kapag nabayaran na natin yon, makakahinga na tayo ng maluwag. Ako na lang mag-isa ang papasok. Lauwo, isama mo si 1-1 sa kanto ng eskinita at doon kayo maghintay. Huwag kayong lalayo. Kuya, mag-iingat ka. Kahit gaano pa kasakim yang si Boss Sang, hindi rin siya maglalakas loob na manggipit ng sobra hanggang sa may mamatay. Kuya, anong nangyari? Hindi ka ba nila ginipit sa loob? Wala na, huwag na kayong mag-alala. Yung kasulatan ng utang. Nakita mo ba mismo na pinunit niya? Binigay niya sa akin ang kasulatan, susunugin ko na pag-uwi natin. Mula ngayon, wala na tayong utang sa kanya. Pangatlong kuya, panlimang kuya. Gutom na ako, kumain tayo ng pansit na may karne para magdiwang. Lola, ang mahal naman masyado ng tinda nyo. 8 barya sa tandang, 10 barya sa inahin, ibebenta nyo ba o hindi? Kung ayaw nyo, alis na kami. Tayo na, huwag na kayong makipagtalo ah. Lola, 54 na barya po lahat. Bilangin nyo po. Ineng. Masyadong marami ito. Hoy, ano bang problema mong babae ka? Ganyan ka ba talaga mamili? Sinasadya mong taasan ng presyo, ano? Kanya-kanya tayo ng bilihan. Walang pakialamanan. Siyempre, kung namamahalan ka, edi huwag kang bumili. Basta para sa akin, sulit ang presyo nito. Napakabuti nyo po. Napakabuti nyo. Hindi madali ang buhay para sa mga byuda at ulila. Hindi naman tama na abusuhin na lang sila ng ganoon. At sa kung ano man ang isipin ng iba, wala na akong pakialam doon. Bumili kayo ng mga sisiw. Oo, 2 tandang at 2 inahin. Aalagaan namin para may makain tayong karne sa bagong taon. Maganda ang mag-alaga ng manok. Sa loob lang ng 6 na buwan, mangingitlog na sila. Pagsapit ng bagong taon, pwede na silang katayin para sa karne. Gagawin din ang buhay natin. Tayong mga magsasaka, ang tanging dalangin lang naman natin ay masaganang ani. At pagdami ng ating mga alagang hayop. Ang makaiwas sa sakuna at sakit, yan ang totoong biyaya. Hindi ba't isang payapang buhay lang naman ang hinihiling nating mga ordinaryong tao? Tama. Bumili kayo ng mga sisiw. Oo, aalagaan natin doon sa gilid ng bakuran. Magkakaroon na rin tayo ng sariwang itlog balang araw. Ha ha ha. Hay salamat, wala nang utang ang pamilya natin. Ilang araw na lang, babalik na sa bayan sina panganay at pangalawang kuya. Babalik na sa pag-aaral ang mga nag-aaral. At mag-aaral naman ng trabaho ang mga apprentice. Kahit nabala tayo rito sa bahay. Pero may liwanag pa sa bukas. Inumin mo muna ang gamot bago ka kumain. Maraming salamat, Dr. So. Kung ordinaryong tao lang ang nalasan ng 7 bituin. At nagtamo ng ganito katinding mga sugat, matagal na sanang patay. Pangalawang buhay ko na talaga ito. Mukhang ordinaryo lang ang pamilyang ito. Pero may mga nakatagong lakas pala sila. Isang batang doktor na kayang lunasan ng lason ng 7 bituin. At may mga bihasa pa sa pakikipaglaban. Nakakaintriga. Anong tinapay ito? Ang sarap. Tinapay na may kutse. Binili yan ng kapatid kong babae. Sadyang nagtira siya para sa'yo. Kapag gumaling na ang mga mata ko, gusto kong makita ang tagapagligtas kong ito. Dr. Su, makakakita pa ba ako? Nasunog ng apog ang ibabaw ng mga mata mo. Mabuti na lang at naagapan agad. Hindi na puruhan ng loob. Araw-araw mo itong hugasan ng maligamgam na tubig at lagyan ng gamot. Magpahinga ka lang at makakakita ka na ulit pagkalipas ng ilang araw. Mabuti naman kung ganoon. Kundi, hindi ko man lang makikita ang itsura ng nagligtas ng buhay ko. Nakakapanghinayang naman masyado yon. Dr. So, ang utang na loob ko sa pagligtas mo sa buhay ko. Hindi ko ito makakalimutan. Ginto, pilak, mga alahas, mga lupain o ari-arian. Sabihin nyo lang, ibibigay ko sa inyo. Kung ano man ang gusto ninyong magkapatid, sabihin nyo lang. Hindi na kailangan. Hindi kami naghihintay ng kapalit sa pagtulong namin. At saka, hindi ako mapapanatag na gumastos ng perang hindi malinaw kung saan galing. Iniligtas kita dahil pinilit ako ng kapatid ko. Siya rin ang nagbayad ng mga gamot mo. Ginamit lang kita para mag-ensayo at madagdagan ang karanasan ko bilang doktor. Kung gusto mo talagang tumano ng utang na loob, sa kanya ka makipag-usap. Nakakaintriga talaga. Sa panahong ito, ang daming nasisilaw sa pera. Bibihira na lang ang mga taong hindi mukhang salapi. Lalong nakakaintriga ang pamilyang ito.
Pagkalipas ng ilang araw, babalik na ako sa klinika sa bayan para magtrabaho. 2 beses sa isang buwan lang ako umuwi. Yung mga bawal mong kainin, pagpapalit ng benda. At mga dapat mong tandaan habang nagpapagaling, isinulat ko na lahat sa papel. Ang 3 kong kapatid na lalaki ang mag-aalaga sa'yo. Dahil niligtas kita, aalagaan kita hanggang sa gumaling ka ng tuluyan. Medyo magastos sa mga halamang gamot at pagkain nito mga nakaraang araw. Pakiusap, Dr. Su, kwentahin niyo kung mabuti ang lahat. Babayaran ko kung magkano man ang aabutin. Hindi naman pwedeng libre lang ang tulog at kain ko dito. 1-1. Tutulungan ka ni Kuya sa mga gawaing bahay nitong mga susunod na araw. Dahil ilang araw na lang, babalik na ako sa akademya. Hindi pwedeng baliwalain ang pagsusulit sa susunod na tagsibol. Baka hanggang matapos ang taon ay kailangan kong mag-aral sa akademya. Mag-aral ka lang ng mabuti, Kuya, huwag kang mag-alala. Ang pagpasa sa pagsusulit ang pinakamahalaga. Magpapakabait ako dito sa bahay. Tutulungan ko rin ang ika-4 at ika-5 kong kuya sa paggawa ng sabon. Pasensya na sa mga hirap na dinaranas mo. Hindi na magtatagal ang ganitong kahirapan natin. Lumaki siyang nakukuha ang lahat ng layaw. Pero pagbalik niya sa mahirap nating pamilya, ni minsan hindi siya nagreklamo. Gumagawa pa siya ng paraan para mabayaran ang mga utang at matustusan ng mga gastusin natin. Palagi niya ring inaalala ang nararamdaman nating mga kuya niya. Napakabait talaga ng kapatid natin. Paano ba naman akong hindi magsisikap para mabigyan siya ng magandang buhay? Naniniwala ako sa iyo, Kuya. Ang mabangong sabon na ito, kailangan kong gawin ng sarili kong mga kamay. Sapat na ang pagkababad ng langis ng asmendas at almond. Gagawa muna ako ng ilang dosina para masubukan. Pag mabenta, dadamihan ko na ang gawa. Kailangan ko pa palang gumawa ng 120 piraso ng sabang gawa sa taba ng baboy. Para sapat sa susunod na pagde-deliver. Yung puno ng gintong asmendas kina Tito Jang. Halos makalbo ko na sa kakapitas. Mabuti na lang at binibigyan ko siya ng bagong sabon tuwing pumupunta ko. Kaya tuwang-tuwa rin siya. Makapagtanong nga sa pangalawa kong kuya kung anong halamang gamot ang maganda sa buhok. Masyadong mahal ang hishowo, hindi kayang bilhin ng karaniwang tao. Kailangan kong maghanap ng mas karaniwan at murang sangkap. Tulad ng dahon ng cypress, mga pots ng sabon at dahon ng pino. Maganda na ang epekto, hindi pa mahal. Sayang nga lang at walang dilaw na bulaklak. Ang sabon na amoy asmendas ay dapat kulay mapusyaw na dilaw. Nagtanong ka kahapon tungkol sa mga halamang gamot para sa buhok, di ba? Umikot ako sa bundok sa likuran. Heto ang mga softberry. Sakto, naglalaglaga na ang mga hinog na bunga nito ngayon. Nagkalat yan sa likod ng bundok. Likas na pampaganda talaga yan ng buhok. Madalas itong pinapakuluan ng mga taga rito para ay pansabon sa buhok. Mayroon ding mga berdeng hazelnut. Pati na rin ang mga dahon ng muyin, pampalambot din ng buhok. Namitas ako at itinabi ang mga ito. Pagkalipas ng ilang araw, dadalhin ko sa bilihan ng halamang gamot para may benta. Kung magagamit mo sa paggawa ng sabon, pumili ka na muna. Magagamit ko, sobrang magagamit ko talaga. Kasalukuyan ko pa namang pinag-iisipan na gumawa ng sabang sadyang para sa buhok. Pangalawang kuya, napakalaking tulong mo talaga. Mamayang hapon, sabay tayong manguha. Dadamihan natin para may benta ka. At para makapag-imbak din ako para sa mga bago kong gagawing sabon. Kumusta naman ang paggawa sa ibang mga sabon? Sa loob ng ilang araw, babalik na kami ni panganay na kuya sa bayan. Kayong 4 na muna ang bahala sa mga gawaing bahay. Dahan-dahanin nyo lang. Hindi naman na tayo nagmamadaling magbayad ng utang ngayon. May usapan kami ng may-ari na magde-deliver ako makalipas ang 10 araw. Ipahangin nyo ng mabuti para mabilis mawala ang tapang ng lihiya. Ginoong Jang, tunay na kakaiba ang iyong tindig. Halatang isa kang taong bihasa sa mga aklat at panitikan. Kanina habang binabasa ko ang sanaysay tungkol sa pamamahala, may isang bahagi na hindi ko talaga matanto. Baka naman maaari mo akong maliwanagan, Ginoong Jang. Ginoong So, sabihin mo lang, huwag kang mag-atubili. Pinuno, sa wakas ay kumpleto na ang proseso ng ating mga pampaganda. Bilib ako. Ginoong So, napakasaya ng pag-uusap natin ngayong araw. Nanghihinayang ako na ngayon lang tayo nagkakilala. Ganyan din ang nararamdaman ko. Ayu, kung hindi mo masamain na mas matanda ako sa iyo ng ilang taon. Mula ngayon, tatawagin na kitang Ayu. Mas akagigala ko yon. Narinig ko kanina na lalahok ka raw sa pagsusulit sa tagsibol sa susunod na taon, Ginoong So. Sa galing at mga pangarap na taglay mo. Tiyak na may magandang pwestong naghihintay sa iyo sa loob ng palasyo. Naku, masyado mo naman akong pinupuri. Laging may mas magaling sa atin. At laging may mas nakatataas sa mundong ito. Pinalampas ko na ang isang pagsusulit sa tagsibol noon. Kaya ngayon, gusto ko lang na wala na akong pagsisihan pa. Wow, may nahuli pang hayop si pangatlong kuya. Ngayon lang ako nakakita. Ng buhay na ligaw na manok at kuneho. Swerte lang at nakahuli kami. Balak sana naming ibenta sa bayan. Pero kung gusto mong kumain, kakatayin natin yan para may ulam tayo. Naku, huwag na curious lang talaga akong makita. Ipagpalit yun na lang ng pera. May bigay pa namang karne si Tito Jang dito sa bahay. Sapat na yun. Alam ko naman kung ano ang mas mahalaga. Kung makapagsalita ka naman, parang ang damot-damot namin. Kapatid ka namin. Kung gusto mong kumain, kakain tayo. Hindi mo na kailangang mag-alala ng ganyan. Kuya 4, baka naman ikaw lang ang natatakam at ginagamit mo pa ako bilang palusot. Hindi, huwag ka nga mag-imbento. Mukha ba akong matako?
Kuya panganay, kuya pangalawa, tingin nyo ba, mukha siyang mata ko? Kuya apat, nung bumili ng meat pie ang kapatid nating si Zuan. Hindi ka nakontento sa isang buo. Inagaw mo pa yung kalahati ko. Suyi, ang dami mong Saturday, no? Nagsasabi lang naman ako ng totoo, kuya apat. Tama na yan, tama na. Lulubog na ang araw, magluto na kayo. Wala kang hapunan mamaya. Kuya apat, huwag mo namang awayin si Kuya Lima. Nagsabi lang naman siya ng totoo, Kailangan bang maging ganyan ka, Icon? Ako, Icon. Suan, kinakampihan mo siya. Sino ba ang tumulong sa'yo na magpakulo ng taba ng baboy at gumawa ng lye water noon? Nakalimutan mo na. Manahimik ka nga, boses mo ang pinakamalakas sa buong bakuran. Magluto na kayo, gutom na ako, ha ha ha. Ha ha. 1-1, anong ibig sabihin nito? Ang tawag dito ay appear, ibig sabihin nanalo tayo. Napahiya natin si Kuya Apat kanina. Tayo ang wagi. Sikreto lang nating dalawa ito, Tanda mo ba, Kuya Lima? Oo, tanda ko. Ha ha ha. Sikreto nating dalawa. Ang isang kuneho ay tumitimbang ng 2 kilo. Ang dalawa ay nagkakahalaga ng 64 na barya. Yung 5 kilong ligaw na manok, 50 barya. Nabente lahat sa halagang 1 tail at 14 na barya. Sa'yo na yan, itago mo. Ibigay mo na lang lahat sa akin, ikaw ang may hawak ng kwenta kaya alam mo ang pasikot-sikot. Mula ngayon, sa iyo na natin itatago ang lahat ng kita ng pamilya para panatag din ang loob namin. Ito ang mga dapat tandaan sa patuloy na paggagamot kay Jiang Yu. Umaga't gabi, hugasan ang mga mata niya ng maligamgam na tubig. Pagkalipas ng 3 araw, pwede nang tanggalin ang piring niya. Kaya na niyang bumangon at maglakad-lakad ngayon. Pero hindi pa magaling ang panloob niyang sugat kaya huwag niyo siyang papagurin. Tandaan mo, isinulat ko na rin kung paano ang pagpalit ng gamot sa sugat niya. Matalik kong kaibigan si Jiang Ziyu. Kaya siguraduhin ninyong aalagaan niyo siyang mabuti. Nag-iwan pa man din siya ng napakahalagang medalyong jade dito sa atin, kaya tama lang na hindi natin siya pabayaan. At ikaw naman, pang-apat. Kapag wala ako sa bahay, huwag kang mang-aapi ng iba. Oo na, mukha ba akong ganoong klaseng tao? HMP, puro ganda lang naman ang mukha. Kuya pang-apat, anong problema mo? Suwan, tinatanong kita, sino ba ang mas gwapo sa aming dalawa? Ano bang pakialam mo? Si Suwan ang tinatanong ko, anong iningiti-ngiti mo dyan, kuya pang-apat? Mas mabuti kung alam ng tao kung saan siya lulugar. Eh wala ka yata noon, paano ko ba sasabihin? Kuya pang-apat, bata ka pa naman, di ba? 15 taong gulang ka pa lang, lalaki ka pa. Siguradong mas gagwapo ka pa paglaki mo. Isa na siyang binata, buo na ang hitsura niya kaya iba kayo. Alam ko na, gusto mo lang sabihin na mas gwapo siya sa akin.